Nakakaiyak, nakakakilig, Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, magandang tanghali sa inyo Popoy at Bea. Magandang tanghali na rin sa lahat ng tagapakinig ng Dear MOR. Ako nga pala si June, 47 years old, at isa akong janitor sa isang pribadong kumpanya dito sa Pasig City. Popoy at Bea, matagal na akong nakikinig sa inyong programa. Pero ito ang unang beses na magpapadala ako sa inyo ng kwento. Hayaan niyong simulan ko ang kwento ko sa pagpapakilala sa aking pamilya. Popoy at Bea, matagal na akong kasal sa aking asawang si Girlie. Nabiyayaan kami ng 2 anak, sina Gino at Gian. Bata pa lang ang 2 anak ko ay itinuro ko na sa kanila ang kahalagahan ng pagiging masinop. Sa murang edad nila, ay alam na ng mga bata na importante ang tamang paggamit ng pera kasi hindi naman talaga kami mayaman. Bawat perang dumadaan sa mga kamay ko ay agad naming hinahati ni Mrs. Kalahati ng pera na nakukuha ko ay napupunta sa pang-araw-araw na gastusin namin at ang natitira pa ay napupunta naman sa pagpapaaral ng 2 anak ko. Popoy at Bea, alam ko naman na hindi ko nabibigay ang lahat ng hinihingi nila Gino at Gian. Mahirap para sa isang magulang na hindi maibigay ang gusto ng anak nila. Hindi ko na mabilang kung ilang beses kong nasabihan ng mga anak ko na sa susunod na lang. Masakit para sa akin na makita na nadi-disappoint silang dalawa. Kaya kapag may pagkakataon na malaki ang pumapasok na pera sa akin, bumabawi talaga ako sa kanila. Ano man ang gusto nila, basta kapag kaya at pasok naman sa budget, ay ibinibigay ko naman agad. Popoy at Bea, okay lang sa akin ang mapagod basta't nagbubunga ang lahat ng ginagawa ko. Okay lang sa akin ang magkapaltos-paltos ang mga kamay ko at ang paa ko. Ang mapagod ang katawan ko, basta ba okay lang ang kalagayan ng mga mahal ko sa buhay. Siguro kung meron mang pagkakataon na ramdam ko ang pagod, ito yung marinig ko ang 2 anak ko na iniinda ang hirap ng buhay namin. Hirap na hirap akong marinig na kahit anong trabaho at paghahanap buhay ang gawin ko, ay hindi ko pa rin maibigay ang lahat ng pangangailangan nilang 2. Popoy at Bea, kung meron mang paraan para mapagaan ko agad ang buhay namin, ay matagal ko na itong ginawa. Pero wala Ganun talaga. Dear MOR, ang mga kwento ng puso mo. So ito na nga po mga kapamilya, gaya ng sinasabi ko kanina. Ang oras natin ay 35 minutes makalipas ang 1:00 ng hapon, 'di ba? Ngayong all black Dear MOR Wednesday tayo. Sa kwento ko ito ni June, 'di ba? Na nandito naman po ako at talagang sumasalamin, Bea, yung kwento nitong si June. Okay, sa buhay ng marami ngayon. 'Di ba? Na hindi lamang yung mga below minimum wage earner, hindi lamang sila, kahit nga yung mga 'di ba? Yung a little bit above minimum wage earner. Diyos ko naman, Bea, kumusta ba? Kumusta ba ang litro ng gasolina sa inyo banda diyan? 'Di ba? Yun ang tanungan ngayon Oo. At syempre kapag ganyan, presyo ng gasolina, ng crudo, kasi interconnected. Oo, interconnected na. Sunod-sunod Interconnected yan, pati mga bilihin, mga gulay, mga pamasahe, talaga medyo may pag-angat din. Okay? Ayan, kaya, sige, ano bang masasabi mo, Bea, dito sa first part natin na talagang
Mahirap naman kasing mag-isip na lang eh. Mahirap mag-isip na, hindi, ganun na talaga. Ang hirap ng buhay, wala na tayong pag-asa. Pero dito nakikita ko no, yung resilience kahit papaano ni Kuya June. Okay? Oo. Ni At Kuya saka, June na maibigay yung mga pangangailangan ng kanyang mga anak despite of the hirap ng buhay na kanyang pinagdaraanan. oo. Alam mo, Popoy, bagay na bagay talaga yung hashtag Dear MOR, lahat kakayanin. Kasi sa first half pa lang, parang nakakita na tayo ng overview ng buhay nilang pamilya. And alam mo, isa talaga yan. Magkaiba tayo ng profesyon kay Kuya June, pero parehas tayo ng mararamdaman when it Yes. comes doon sa part na yung Junanakay mo may gusto, may request, and gusto mong ibigay pero hindi ka capable, lalo na financially, para ibigay yung bagay na yon. At tapos makikita mo yung mukha ng anak mo na malulungkot, madidisappoint, and that's the last thing we want kasi. Na alam mo yun, ma-heartbroken yung anak natin. Sa atin, simpleng bagay lang yun, pero sa kanila, it's going to be a big deal, lalo na kapag bata pa. Alam mo, pag gustong-gusto nila yung isang bagay, kaya pag tinanggihan mo, parang ang sakit talaga para sa kanila yon. And sa atin, nasasaktan din tayo kasi they're looking up to us eh. Bilib na bilib sa atin yung mga anak natin na we can give them everything, na pag may kailangan sila, pag kailangan nila ng tulong or material na bagay, tayo ang talagang pupuntahan nila kasi naniniwala sila na tayo may kakaya na magbigay nun. Kaya pag Sige. nagsisay no tayo, Bea, pakiulit muna yung material na pakibanggit mo muna na mas maayos. material. Yan. Okay. Material. Parang marital eh. Okay. Material na bagay, 'di ba? Kaya pag nagsisay no tayo, parang feeling ko nababawasan din yung believe or tiwala nila sa atin somehow. Feeling mo yun, Bea? Uy, teka lang dyan sa parting yan, magdi-disagree naman ako. Pagbata Oo, hindi pagkabata kapag kaanak feeling mo, ko lang it naman, yun comes... hindi ko naman sinabing totoo. Oo, pero hindi, Feeling ko lang. yun yung feeling mo. Okay? Feeling mo as a new parent. Like just me. I'm not saying na ganun talaga yung Yes. nangyayari sa anak ko. Oo, Ganun pero talaga yung feeling ko. alam mo kasi ako, I mean, you are a parent of one child pa lang, di ba? Ayan, You're ganyan three. talaga. It is but natural, di ba? Na ganyan yung mararamdaman mo. And I also had that experience, Bea. Nung isa pa lang rin yung anak ko, di ba, na it came to a point actually, na kasi yung mother-in-law ko noon ay gustong-gusto na inuuwian kasi may business siya nun, inuuwian yung nag-iisang apo, unang apo, alam mo yan yung mga ganyan, tuwan-tuwa kasi may bata sa bahay, ayan, inuuwian ng kung ano-ano, 'di ba? And it hurt me nung tumatakbo pababa ng hagdan yung bata na na biglang nung nakita na ako, sabi, Daddy, anong dala mo sa akin? Si AJ to, ang bata pa niyan. Siguro mga around 3-4 years old. Daddy, anong dala mo sa akin? And that moment kasi, ay medyo nahihirapan ako sa finances ko. Okay? Alam yan ni Mrs. Popoy at talaga medyo naluha ako and then we talked about it. Pero it's just a matter of, yung pagpapaliwanag mo sa sarili mo. 'Di ba? Na bata yan, kumbaga, okay, wala kang may uwi sa kanya na kahit wala siyang, kaya naman sabi ko, walang pasalubong, sabi ko, teka lang ha, so sabi ko pa nga, sabihin mo naman kay mama, wag na muna magpadala halos araw-araw may dala. Kasi hindi na ako sinalubong ng anak ko, tumalikod na sa akin. Pero that's not the point there. Di ba? You have to educate yourself also as a parent. Di ba? Not to get hurt doon sa mga ganong bagay. Yan. At syempre, doon naman din sa mga bata, habang tinitrain natin yung mga sarili natin, itatrain din natin yung mga bata na as early as yung formative years nila to live, the idea of to live within our means, 'di ba? Kung ano lang yung kaya natin. Oo, hindi naman sasabihin natin na anak, this is going to be forever na mahirap tayo, hindi ko mabibili yung masarap na ulam na gusto mo. Hindi ko mabibili yung bagong polo shirt na pinapangarap mo. No, hindi ganoon. It's just that kailangan maunawaan natin with pride and honor na mga magulang na talagang merong mas mga basic commodities na uunahin tayo. Food, shelter,
yung masisilungan natin at syempre yung mga pang-araw-araw na mga gastusin. Diba? Lalo na sa school. Sa eskwelahan, yan. Yun yung i-explain natin sa kanila. Although, alam mo kapag kasi we should stop comparing din. Huwag tayo masyadong kinukumpara. Yung anak nung iba, ganito, ganyan. Ako, ganito, ginagawa ko naman ng lahat. I'm not saying, Kuya Jun, maganda na meron kang pangarap sa anak mo. Di ba? Na maibigay mo, mapasaya siya. Pero alam mo, marirealize mo na lang na ang kasiyahan ng bata ay yung meron siyang healthy na tatay, meron siyang healthy na nanay, at meron silang masayang pamilya. Kahit walang laruan, kayo lang dalawa naglalaro, gumawa ka ng improvised lato-lato, okay na yun. Diba? Okay na yun para doon sa bata. Nothing beats yung laruan na pinaghirapan ng magulang. Diba? O kaya naman, kahit hand-me-down na mga bagay, 'di ba? Ay okay lang. Wag tayo masyado na hurt na gusto. Kasi it'll give you stress. It'll give you the pressure na hindi naman kailangan, 'di ba? Kapag meron na, tsaka na lang kumuha ka. Habang wala pa, wag mo munang i-pressure yung sarili. Pressure yung sarili. Oo. Yun nga yung sabi ni Kuya Jun, no? Kapag ka wala, talagang wala. Pero kapag ka merong extra, doon siya bumabawi sa Junana niya. Oo. Pero at least hanga ako. Sa first part ko lang to, hanga ako kay Kuya Jun kasi tuloy lang siya. Sinishare niya sa atin na hurt siya every now and then kapag walang budget, kulang sa pera, hindi niya nabibigay to the fullest yung kaligayahan para sa family niya, pero tuloy lang siya sa pagtatrabaho. And maganda yung pag-uusap nila ng misis niya na okay, eto yung sweldo ko, o eto ang plano natin, kalahati for the essentials, and then the half talaga pinaka-importante doon sa pag-aaral ng mga And wala akong wala akong sa first part wala akong narinig na reklamo o may sinisisi si Kuya. Wala Talagang share lang niya, eto po ang aming buhay. Ito ang aming plano kapag sumusweldo na ako, pero somehow meron lang akong mga konting dito. Nararamdaman na yung nasasaktan nga siya paminsan-minsan kapag hindi niya bibigay yung hiling ng mga anak niya. Pero tuloy lang, trabaho lang tayo at sa mga magulang, no, nature ng bata yung, kunyari may makikita yan sa kalaro, gusto ko rin daddy gusto ko rin tayo nung gano'n, yung kotsi-kotsihan, gusto ko rin ng manika na Barbie, lalo ngayon may pelikulang Barbie, usong-uso. Hindi, sa mga, kasi sino ba to? Si Gino tsaka si Gian. So, I guess si Gian is babae, hindi ba? Hindi, lalaki rin. Oo. Hindi ganyan na spelling kung Gian na babae Bahala ka, Gian. Okay. Hindi. Pero what I'm trying to say is, ganun naman talaga. Nature nating mga bata yan. Diba? Nahihiling tayo sa mga magulang natin. Gusto ko po nito, may makikita sa TV, may makikita sa commercial. Gusto ko ng ganung pagkain. Alam mo ba dati, Bea? Ang tagal-tagal ko bago natikman yung pagkain yun Coco Crunch. Pinapayagan lang kami manood nun kapag ka Saturday. Yes, kapag Saturday morning, merong mga shows na pambata. Diba? May mga shows na mga pambata. Doon ko nakikita yung mga commercials ng Play-Doh. Diba? Play-Doh na parang ang ganda-ganda. Hindi lang basta kakamayin yung Play-Doh. Parang, Mami, gusto ko yun. Mami, gusto ko yun. O kaya naman, yan nga, yung Coco Crunch cereals yatang ganun. Ay, sige na, tsaka na. Kapag ka meron na. Tapos, nung binilan ako, talagang sukat na sukat lang kasi 5 kaming magkakapatid. Di ba? 5 kami. Sabi ko, hindi ko mauubos. Ba't nakikita ko sa TV, ang dami nila maglagay. Yung gatas mo. As in, gumagano yung gatas. Oo. Tapos may lumalabas na yung koala. Yung koala yun yung model nun, di ba? Pero yun, Bea, di ba? Pero na-explain sa amin na magulang natin, syempre, kung gusto mo meron pa nito bukas, magtitira tayo for tomorrow. Ayan, sure. Para bukas pa. Para matagal mo siyang makakain, hindi mauubos yung ngayon lang. Diba? Ganon din sa mga laruan. Sige, pag-iipunan natin. Alam mo ang pambola sa akin ng mga magulang ko, sige, tumulong ka muna magbunot
Hindi na alam ng mga bata ngayon niya magbunot. 'Di ba? Baka ang alam na ng mga batang pagbubunot ngayon, pagbubunot ng kilay. Kami noon, ang bunot na ginagawa namin, floor wax, Johnson's Wax, na meron din commercial noon na very notable din. Ganda rin yung commercial noon. Yung ba yung Johnson? Atayan? Yung ba yun? Johnson sa Atayan, tumatagal. Yan, yung mga ganon. Ipupunas mo yun, may tagapunas, may tagakalat ng wax na gano'n. Tapos, patutuyuin ng bahagya. Kapag ka Star Wax pala. Tama ba? Iba. Iba yung Star Wax kintab to the max. Star Wax. Kapag ka masyadong makapal yung lagay mo nung wax, Bea, mas matagal umano eh. Nasubukan mo ba? Alin, Koy? Floor wax? Oo naman. Yun. Sa mga classroom lang, just ko, well-trained kami bilang cleaners. Diba, Bea? Kailangan tamang kapal lang. Kapag sobrang kapal, mahirap din siyang bunutin. Ayan. Tapos yung bunot nun, kaya maraming magagaling sumayaw at magagaling sumayaw ng mga kasing idaran ko nang dahil sa pagbubunot. Kasi merong may timing yan. Yung paa mo, gumaganon yan, no? 1, 2 step yan. 1, 2. Yes. Kailangan medyo tatalon ka in between. Ganun, no? At saka, boy, kailangan linear yan. Hindi ka pwedeng kaliwa, kanan, taas, baba. Kailangan dire-diretso habang... hindi. Para isang alam mo yun, side yung lang. Kintab, pantay, diretsong ganyan. Hindi pwedeng biglang kanan, kasi ikot, hindi po. Yeah. At kapag ka-floor wax lang, huwag kang magtatangkang biglang mag-mop. Mabubura yung kintab, mapapagalitan ka. At wag na rin kayong dadaan. Kasi kahit na nabunot na yan, yung marka ng sapatos nyo, mamarka pa rin dyan. At nakakairita na kapag nakita mo kakabunot mo lagi, may naglakad eh. Kitang-kita. Kung maalikabok yung swelas, ganun yun. Pero yun kasi yung, balik tayo. Yun yung nagiging sa amin. Sige, tumulong ka sa paglilinis, maging responsable ka, sige. Tsaka it's a matter of yung reward system din. Kailangan may reward system sa mga magulang. Regardless kung feeling mo ay mahirap kayo, below poverty, line, yung kabuhayan ninyo. No. Kailangan may reward. Kailangan natuturuan ng responsibilidad din yung mga bata. 'Di ba? Na bakit kita bibigyan ng ganito, ng gusto mo? Dahil ba mataas ang grades mo? Dahil ba masunurin ka sa Pero alam nyo, huwag kayo masyado mag-focus doon sa mga grades lang ng bata. Kailangan maging magalang ka sa amin ng nanay mo. Maging responsable ka sa bahay natin. At least sa loob ng tahanan natin. Matuto kayo maglinis. Dapat yun yung may reward system. Hindi yung hindi yung puro grades lang. Kasi yung iba, Bea, aral ng aral, pero hindi hindi marunong, ang dumi-dumi na nung bahay, walang walang kaayos-ayos, yung ganyan. Turuan yung maging mabuting tao at hindi lang basta maging mabuting estudyante yung mga anak nyo. Oo. At wag mag-focus lalo na doon sa reward system na ganyan. Ang dami ng pedia at child counselor na nagsabi na wag kayong masyadong into reward system kasi ang gagawin ng bata, they're gonna do it not because it's in them, it's in their character to do it, pero gagawin lang nila yon just to get the reward. At pag wala ka nang maibibigay na reward, hindi na rin nila gagawin yung gusto mong ipagawa kasi nga wala sa loob nila yung mga ganon. Dahil ang goal lang nila is the reward. Kaya dahan-dahan din po tayo mga momshi. Okay. At mabalik na nga po tayo doon sa usapang floor wax. Ano ba? Anong kulay ho ba yung gamit nyo? Yung kulay pula o yung kulay puti na? Yan. Clear. Alam, the best po talaga. Well, depende kasi po doon sa doon sa, ang tawag dito, doon sa ibubunot. Pero mabenta po talaga ang pula. At napakabango po ng pula. Minsan pa nagfo-floor wax ako for the sake of maamoy ko lang. Hindi ko talaga alam floor wax, pentel pen, nail polish, gasolina, ang bango. Nakaka-addict for me. Solvent yun. Solvent ka ba? Solvent girl ka. Hoy, huwag niyong gagawin yun ha.
wag niyo pong gagawin yon. Okay? Wag kayong anik. Wag niyo aami-amihin yon. Si Bea tumitira ng ng rugby. Aliw na aliw ka rin siguro sa amoy ng rugby. Ewan ko sinakahay yun. Ayan. Ay, nako. Ano ba masasabi ninyo? Ayan, yung pula. Sabi ni Grace Rivera, kumakakapit ang kulay sa kamay. Sa kamay at saka sa alam mo, ang paborito ko dyan, minsan kapag palagi ka na naglalakad sa floor na may floor wax, yung ilalim ng sapatos mo, may mga namumuong dyan. Dahil bukod sa alikabok, yung lagkit ng floor wax, namumuo dyan, ang sarap yung tapyas-tapyasin, lalo na sa ilalim ng sapatos mo. Wow. Depende sa flooring nyo. Pero you must really be bored nung bata ka, no? Yeah. And so many things to do. I swear sa sapato. Kasi pag nararamdaman ko na namuo na yung alikabok china sa ilalim ng sa ilalim ng sapatos, hindi yung loob as in yung literal na ilalim. Gaganon ko lang yan. I'm gonna get a cutter and then I'm going to like tapyas the alikabok china na namuo na with the floor wax. It's so satisfying. Ayan. Bea, sana magkaroon ng kapatid na ang anak mo. Kasi syempre, unika iha po si Bea. Kaya ganyan po yung naging paglaki niya. Pagka naghahanap buhay yung nanay niya, yung tatay niya, naiiwan siya kasama ang mga sapatos, ayun, sa bahay. Ganyan po. Ay, grabe kayo. Pag lang naman yun, pag wala lang talagang magawa. Pero hello, nag-aaral po ako in everything. Valedictorian. Anyway, halika na po. Pumunta na tayo sa second part ng storya natin. Tama na nga. Diyos ko, nabubo ko yung mga kawirdohan natin nung high school. Ayan. Pero, sige mga kapamilya, ituloy na nga po natin itong kwento ni Kuya June. Ayan, tungkol sa kanyang paghihirap, pagsasakripisyo para sa kanyang pamilya, 'di ba? At syempre para doon sa kanyang pangarap na maibigay naman kahit papaano yung mga kahilingan ng kanyang minamahal na mga anak. #Dear MOR, lahat kakayanin. Kasama niyo po kami. Ako po si DJ Popoy. That's my Guapopoy. At ako naman po, Gorgeous B, Bea Bells. Popoy at Bea, dahil nga sa hirap ng buhay, ay napilitan akong kumapit sa patalim. Hindi naman sa nagnakaw ako o kung ano paman. Kumapit ako sa mga taong pwedeng pagkautangan. Noong una ay nagagawa ko pang bayaran sa tamang oras ang mga nahihiram kong pera. Pero kinalaunan ay nahirapan na nga ako. Dumami kasi ang pinagkakagastusan namin simula nang pumasok na sa kolehiyo ang panganay kong si Gino. Hirap na hirap ako noon kasi hindi ko alam kung saan uhugutin ang pang-tuition nitong anak ko. Hindi ko na mabilang pa kung ilang tao na ang nagawa kong hiraman ng pera para lang mapagtapos ko ang panganay ko. Popoy at Bea, buti na lamang talaga ay lumaking mabubuting tao sina Gino at Gian. Nung nalaman nilang baon na ako sa utang, ay sila na mismo ang gumawa ng paraan para mapagaan ang buhay namin. Naghanap ng scholarship at sponsors itong si Gian at nag-part-time naman itong panganay kong si Gino bilang 1 taon na lamang ay makakatapos na nga siya sa college. Naalala ko pa noong sinabi sa akin ng 2 anak ko na wag na akong masyadong mag-alala pa. Iintindihin ko na lang daw muna ang pagbabayad sa mga utang na naipon ko. Sinagot rin muna ng kapatid ng misis ko ang baon ni Gian kasi wala siyang binayaran masyado sa eskwela. Popoy at Bea, hindi ko mapigilang maiyak. Wala kasi akong ibang gusto kundi isang magandang buhay para sa pamilya ko. Noong nakita ko ang listahan ng mga scholarship ni Gian at noong makita ko ang unang payslip sa trabaho ni Gino,
ay talagang tumulo ang luha ko. Popoy at Bea, napalaki ko ng tama ang dalawang batang ito. Proud ako na kahit na nagkabaon-baon na ako sa utang, ay nagkaroon ako ng dalawang mga anak na may kakayahang umunawa. Nagawang suklian ni na Gino at Gian ang pagod ko sa araw-araw at wala na talaga akong mahihiling pa mula sa kanila. Popoy at Bea, sa ngayon ay unti-unti ko nang nababayaran ang lahat ng mga pagkakautang ko. Tinutulungan na rin ako ng aking asawa para mapabilis ang pagsasoli namin ng mga nahiram na pera. Popoy at Bea, nakakatuwa. Nakakatuwang tingnan na isang buong pamilya kaming kumikilos para mapagaan ang buhay ng isa't isa sa amin. Dito ko na nga napatunayan na wala kaming hindi kayang gawin basta't magkakasama kaming apat. Anong hirap man ang buhay, anumang pagsubok ang sumalubong sa amin, ay malalampasan namin bilang isang matatag na pamilya. Hanggang dito na lamang muna ang kwento ko, Popoy at Bea. Salamat sa pagbibigay ng panahon sa pagbabasa ng mumunting kwento kong ito. At sana ay may natutunan ang mga kapwa ko kamorkada dito sa kwento ng buhay namin. Muli, maraming salamat sa inyo and God bless. Lubos na gumagalang, June. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Mga kapamilya, oras na natin, it's 3 minutes makalipas ang 2:00 ng hapon at yan nga po, no, ang napakaganda, very ideal na pagtatapos nitong kwentong ibinahagi sa atin ni Kuya June. Talaga nakaka-inspire, Bea. Thank you, Kuya June. Alam mo po, ang nakita ko talaga dito sa story niya, no, is iba talaga ang magagawa kapag ka nagtutulungan yung buong pamilya at hindi lang isa yung kumikilos for everybody. Kaya yan sana mga kamorkada yung makuha natin sa ating mga pamilya na hindi porket siya ang padre de pamilya, siya lang ang kikilos, o kaya pag siya ang nanay, siya lang ang mag-aasikaso ng lahat. Yes, we have different kinds of responsibilities sa loob ng family, pero pag kayo talaga is naging flexible kayo at nagtulungan kayo willingly, marami kayong mararating gaya nitong mga anak ni Kuya June. Alam mo, Popoy, napakaswerte na ganyan yung naging ugali ng mga anak niya. Hindi yung mga anak na entitled. Alam mo yun, yes. Hindi yung mga naghihintay anak na lang. Oo, hindi yung mga klase ng mga anak na talagang tumatak sa isip nila, anak ako, karapatan ko, mapamper niyo ako, mabigyan niyo lahat ng kailangan ko, I don't have to do anything. Ang maganda kasi, dito sa nangyari kina June, no, kina Tatay June, si June, hindi naman niya sinabi o dinikdik sa mga anak niya, mga anak, mag-aral kayo ang mag-aahon sa atin sa hirap. Hindi niya sinabi na, uy, kumilos naman kayo, tulungan niyo ako. Hindi ganun Nag-focus siya doon sa kaya niyang gawin. Pero dahil siguro sa napakabuti na mag-asawang to, alam mo yung nakuha ng mga anak niya, nag-gets ng mga anak niya, yung lagay ng buhay nila, and sila mismo tuloy ang nagkaroon ng pagkukusa na okay, capable na akong magtrabaho, malaki na ako, nasa edad na ako, capable na ako magtrabaho, let me help you, tatay. At yung isa naman, hindi siya yung parang, yung mga kaklase ko, nakukuha nila yung lahat ng gusto nila, samantalang kami walang pera. Hindi niya inisip yun. Ang inisip niya, maghahanap ako ng scholarship para hindi na problemahin ng magulang ko yung tuition fee ko. Kaya tingnan mo ang nangyari. Hindi sila nakaranas ng, alam mo yung as in wala nang makain. Mahirap ang buhay, oo, pero nakaka-survive sila. Hindi sila yung parang wala talagang makain o kaya yung palaboy-laboy na lang sa lansangan. Kasi nagtulungan sila po. It is a very beautiful thing nangyari kay Tatay June. Meron talagang pag-asa. Di ba? Lagi merong pag-asa, mga kapamilya, no? At alam nyo, ang nakakatuwa, simple lang ho talaga ang magturo ng mabuti sa mga bata. Di ba? Hindi po yan nakukuha sa pagsesermon.
'Di ba? Hindi yan nakukuha sa pagsesermon mo bilang tatay, bilang nanay. Anak, ito ang gagawin mo, ganito ang anuin mo sa buhay. Yung alam nyo, ang akala kasi ng iba sa mga magulang ay ganun, 'di ba? Doon sa mga sinasabi mo, doon matututo yung bata. No, 'di ba? Set yourself as the example sa bahay pa lang kung papaano kayong nagtuturingan ng nanay at tatay, kayong mag-asawa, ganun din most probably magtuturing kung malambing kayong dalawang mag-asawa. Kita nyo kung bakit merong mga pamilya na hindi ba kayo nagtataka? Meron kayong mga pamilya na kung magtawagan, kala mo magbabarkada lang, na parang, ay, halika rito, nay. Yung ganun, ay, tumabi ka dyan, sige, upo na muna, kakain na tayo. Yung ganun, walang and then parang very, I'm not saying na, pero ganun kasi mag-usap, kahit yung nanay, yung tatay, kapag ka narinig mo ang conversation nila, dun napipick up nung bata yun, okay, ng mga bata. Pero kapag ka ang mga bata naman ay soft-spoken, di ba, soft-spoken, ay, dito na po kayo, opo, nandyan po si daddy, nandyan po si mommy. Ayan, ganun din mag-usap yung mga magulang nitong mga to. Meaning, 'di ba? It's not in words, 'di ba? Hindi nakatago sa mga salita, sa wisdom na sasabihin mo, yung maituturo mong mga traits sa mga anak mo. Nandun yun sa ginagawa mo sa bahay, kung papaano mong kausapin yung tatay niya, kung papaano makipag-usap yung tatay sa nanay, nasa paglalambingan nila, mahinahon ba sila magsalita, may respeto ba sila sa ibang tao, yung conversation na meron sa loob ng bahay, sila ba ay mga chismo, kaya may mga pamilya rin na chismoso at chismosa, kasi naririnig yung nanay, yung tatay, lagi nag-chichismisan tungkol sa kapitbahay. Natural, akala ng bata, na nakakapakinig, it's okay na makichismis, makisawsaw sa buhay ng iba. Pero kapag very selected lang yung mga mga conversations sa loob ng bahay, mahahalata mo rin. 'Di ba? Mahahalata mo rin. So ngayon ito, ganyan po no, kaya kayo yung iba ang haba magsermon. Ako minsan guilty ako nito sa mga anak ko. Pero sabi ko nga hindi, I just have to set the example. 'Di ba? Na hindi mo na pwedeng magwalis ka diyan, magluto ka diyan, magano ka diyan. Hindi Yung mamandoa mo na mamandoa ng tao, mas natututo sila kapag gagayahin na nila yung ginagawa mo. Di ba ganun tayo kapag ka nagte-train? Gusto magwalis yan, magpakita ka, gabi-gabi nagwawalis ka. At kapag ka wala ka minsan, na late ka ng isang gabi, siya na mismo ang dadampot niyan. Di ba? At alam niya ang gagawin kasi napanood ka na niya. Ganun tayo. At kahit tumanda tayo, kahit sa mga trabaho natin, Bea, hindi natin nagigets, kala natin kasi pagka nakapag-aral na tayo, iba na yung utak natin. But no, 'di ba? Hindi naman din, sa computer, sa ano ba yung bubuksan, 'di ba itine-train din tayo nung susundan natin, nung papalitan natin, halimbawa sa trabaho, ganun, napipick up natin kung papaano yung ginagawa niya, dinidevelop na lamang natin. Pero kung lahat yan ay sasabihin lang, ganito open mo yung ganitong window, tapos ito, ano ba yun? Ano bang kulay ng window na yun? Ano bang pangalan? Di ba ganun din tayo? Sa ganyan. Kaya ako saludo sa mga katulad ni Kuya June at sa kanyang asawa dahil di ba, mahirap, pakahirap, nagsakripisyo, pero napakababait, napakabubuting mga magulang. Hindi mo talaga kailangan ng mataas na edukasyon para makapag-raise ng mga mabubuting tao katulad ni Gino at ni Gian, na mga anak nitong si Kuya June. Di ba? Kaya wag na po kayong magtaka kung bakit yung iba ay edukado, mga graduate pa sa malalaking eskwelahan pero bastos. Kasi ganun yung mga magulang nila. Pwedeng ganun ang mga magulang nila. Or hindi sila nasubaybayan ng mga magulang nila. Kaya wag niyo sasabihin na mahirap kayo, wala kaming aircon, lumaki kami na walang sapatos, papasok ng eskwelahan, okay lang sa amin maging bastos. Of course, hindi. Kailangan may upgrade. Di ba? Kailangan may upgrade. Sandali, ganun na nga, nahirapan na nga kami nun. Dapat ngayon medyo ginawa naman. Yun yung itinuro ni Kuya June sa kanya mga anak.
Oo. At susundutan ko lang, no, last na lang napansin ko, Popoy, no, si Kuya Jun at yung silang mag-asawa, hindi sila yung tipo na ipapasa nila sa anak nila yung mga frustrations nila. Kasi yung iba, kapag halimbawa yung magulang, hirap na hirap sa trabaho, pagod na pagod, kanina nila mapapasa. Hindi nila napapansin na papasa nila sa anak nila yung inis, yung galit, na wala namang ginagawa yung anak nila, pero nabubunton yung pagod dun sa anak nila. Yung stress, no, sinasalo. Oo, pagka-uwi mo pa lang, syempre pagod ka, tapos mangungulit yung anak mo, anong mangyayari? Anong ginagawa ng iba dyan? Nagagalit, pinapagalitan yung bata. Wala namang ginagawa yung bata. Hindi naman kasalanan ng bata na pagod ka sa trabaho mo. Kaya alam mo yon, imbes na matuto, ang natututunan is the anger, the frustration, yun yung nakukuha sa'yo ng anak mo. Irritability. Oo, di ba? Yung kapag hindi nakuha ang gusto, talagang magwawala yung mga ganun kasi yun yung nakita sa'yo eh. Yung anger mo, yung frustration mo, yun yung nakuha niya sa'yo. Kaya kudos sa mga magulang ni Gino at ni Gian na hindi ganun ang pinakita. Yes, pagod, pero kung kailangan pikiin na masaya pa din, gagawin para lang hindi makaramdam ng burden, ng galit o ng frustration o ng stress din yung anak nila. Kaya paglaki, tingnan mo, ganyan ang ayos, di ba? Oo, ayan. At maganda talaga yung maging mabuting tao ka, Bea. Maging kalmado ka lang, di ba? Maging marespeto sa ibang tao. At ingatan niyo po para sa mga magulang, it is also our responsibility na ingatan yung mga, yun nga, pinapasok nating conversations sa loob ng tahanan natin. Kapag laging chismis ng chismis, wag na kayong magtaka kapag minsan na lang pinatawag kayo sa eskwelahan at sinabing may nakaaway yung anak nyo dahil may ikinalat na balita. Lalo na kung chismosa kayo mismo. Oo, ganun ho yan eh. Huwag na kayo makipag-away. Sabihin nyo, I'm sorry. Kasalanan ko yan kasi narinig ako ng bata. Akala niya tama. Oo. At saka bukod sa chismis, kapag kunwari galit kayo sa isang tao, yung sasabihin nyo, naku, sarap talagang suntokin na itong galit. Huwag nyo pong ipaparinig sa bata yan, utang na loob. Dahil yan din ang gagawin niya pag nainis siya sa isang tao. Ayun, tatay ko, gustong suntokin yung ganitong tao. Siguro yun yung dapat gawin. So, suntokin ko nga rin itong tao na to. Yung mga ganong conversations, no? Huwag nyo po sana ipaparinig din yan. Okay. Kaya naman basa tayo ng ilan sa mga si Grace Rivera, sabi niya, manifesting. Sana ganun kami ng anak ko. Parang barkada lang. Yung lahat nasasabi niya sa akin, no secrets. Ayan, tama rin yan. O ganyan matuturuan mo kung papaano ka sa sarili mo, papaano mo tratuhin. Hindi lang mga tao pati mga gamit sa loob ng bahay ninyo kung paano mo ingatan, makikita ng anak mo. Ito no, for example, ito to. Bea, nakikita mo yung konting collection ko diyan ng mga toy cars yan, mga die-cast. Mga nakikita nung dalawang boys ko, kahit nung bata pa sila, meron silang kanila. Ako naman, paminsan-minsan, kapag kami nagustuhan ako, bumibili ako niyan. Alam nila na hindi ko i-open yan. At sila, meron din silang mga i-declare na kanila. Diba? And it doesn't really have to be expensive. Diba? Sabi ko, panglaruan yan. Hindi, daddy, ko yan? Save ko yan dahil tataas value niyan sa ginagaya nila yung ganun. Diba? Na nauugali. Sabi ko, sige, pero pwede mo yung laruin. Hindi yan, that's not the type na i-preserve mo or iingatan mo, tataas yung value. Hindi, basta gusto ko po yan. O, di sige. Diba? Practice ka na ngayon. Basta meron daw siyang panlaro. Parehas yan yung dalawang boys ko. Di ba? Sabi ni Gail dito, lahat kakayanin basta magtulungan kayo magpamilya. Kaya dapat maging open sa pamilya para magagawa ng paraan yung mga bagay-bagay. Meaning, wag po kayong magpanggap sa mga junanakay ninyo na mapera kayo kahit hindi naman. O kaya yung wag din kayong magposturang kala mo bibili kayo ng lupain tapos lahat naman utang, 'di ba? Wag niyo turuan ng mga junana kayo yung magagaganon. Be honest kung ano talaga yung status niyo financially. Alam niyo, Bea, no, mahaba talaga yung kaya ako para sa mga may baby ngayon, maganda ko kasi 'di ba tinuturuan ng mga bata ng close open. 'Di ba ganyan? Close open. Ganun 'yun eh. Yung tinuturo sa atin. Ganyan ho kasi dapat tayo sa pamilya. Kailangan din nating maging open sa isa't isa para close na close tayo.
Kaya yung practice na close, open, kailangan na bata pa lang tinuturuan nyo na yan. Reminder yun para sa atin eh. Oo, na kailangan, open. Dapat open ka sa akin para close tayo. Ganon. Nakitawid ko ng birthday boy soon ang kanyang pa-joke. Sa August 27 nga ho kasi. Huwag ka mag-alala. Alam mo ba, sa intro ko pa lang, chinika ko na yan. I got you, okay? I got you. Thank so you. huwag ka mag-alala. Markado na yung araw na to, nagawa na natin yung promotion. Promotion ha? Promotion ng birthday mo. Si River sabi niya. Para may mall show. Ingrating yun ha. Si River sabi niya, this story is same as ours. Nabaon sa utang parents para makapagtapos kami. Me and my brother understand everything kasi pinaunawa sa amin ng magulang namin. Ngayon, nabayaran na namin ang utang nila. Yes. Ang sarap. Ang sarap ng ganun. Oo, ang sarap. Very good. At hindi mo kailangan makiusap, di ba, sa mga anak mo. May kusang palo o may kusang loob na hindi naman actually magsoli, kundi tumulong. Di ba? Yung bigyan ng sukli, kita nyo, humiling ba ng material na bagay si Tito Jun? Hindi. Alam nyo, ang hiniling niya, maging mabuting tao yung mga anak niya. Hiniling ba niya na mag-grant ng scholarship yung mga bata? Hindi. Sinabi niya lang, mag-aral kayo mabuti. Di ba? Yun. Pero yung kailangan ganito, hindi. Tamang paalala, pero hindi push na push. Okay? Ayan. May mga comments ka pa ba dyan, Popoy Chi? Marami pa, pero kung galing lang rin naman kay Renny Boy, wag na. Ay, ito. Sabi ni Renny Boy, at pagka nag-aaway ang mga mag-asawa, please, wag niyong ipapakita sa mga anak ninyo. Baka madala nila yan hanggang sa paglaki. Totoo po yan. Yung mga pagtatalo nga, even sabi ko nga yung conversation pwedeng lumayo kayo, magkulong muna kayo sa kwarto o papasukin nyo yung mga bata sa kwarto, doon kayo mag-usap na may gigil, na may galit at hanggat maaari wag nang magsigaw. Pero hindi kasi nakakatulong pa rin mag-release ng galit no? Depende kung anong pag-uusapan ninyo. Yung sigaw. Pero as much as possible, wag sa harap ng mga bata. Please. Diba? Be responsible enough, wag sa harap ng mga bata. Kasi alam mo, Bea, kami ni Mrs. noon, ay nagbibiruan kasi mas flexible pa siya noon. Ako rin, mas bata pa naman noon. Para nagbiruan kami na parang nakita yata ni AG, bata pa siya niyan, mga 3 years old, ganyan. Ay yung parang sabi ko, flying kick, biniro ako. Ang akala niya, nag-aaway kami ng mami niya. So, para may kwento kami, a few years later, para mga 7 or 8, sabi niya, Daddy, nakita ko nga kayo, nag-aaway kayo ni Mami. Sabi ko, saan? Sabi ko, nung sinipa ka ni Mami na mataas, yung parang flying kick. Gano'n, akala. Sabi ko, hindi. Kita mo, nakita niya lang pala yun, Nakita niya yun, pero nagbibiruan lang kami. At tingnan mo, dinala niya yun for how many years? Yes. Naalala niya yun. Correct. At buti, mas bata-bata pa rin siya nung nasabi ko na, ay teka, hindi, nagbibiroan lang kami ni Mami. Buti nga na-open up niya. Gumanon lang yun sa pinto. Sabi niya, paano kung tinago niya yun sa sarili niya, di baka hanggang ngayon talagang nasa isip niya, nako, ang nanay ko nasipa, ang tatay ko. Tsaka ang nanay niya ay malaninja. Hello, abot ka pa nun? Kaya nga parang biniro ako tapos sinawakan ko yung paa na gano'n. Hinawakan ko yung paa. Parang gano'n lang, alam mo. Bakit ka man si Joey na flying kick? Nakakaloka. Wala, kailangan niya talagang tumalon Alam mo naman, matangkad yun. Teka lang, mas pa nga ata mas cutie pie pa sa akin si Joey, no? Oo. Ito naman, sinabi ko na nga matangkad Oo nga, oo. Yes. Uy, maganda yung sinabi ni Ryan Rosario In fairness, ito sa YouTube sabi niya, kung magkakabati lang rin naman kayo, wag na kayong mag-away. Tama naman po talaga yan. Kung magbabati lang rin, wag na mag-away. Yun naman ang pinakamaayos talaga At dyan na rin natin tatapusin ang ating programa.
Dahil bukas, meron po kayong magandang kwento na matutunghayan dito sa amin sa Dear MOR. Pero hindi, thank you, Bea, for taking over the first part of the program. Meron na po akong inasikaso kanina. It's a multi-million peso deal na tinapos ko kanina at humabol nga ako. Yes, apo. Bukas makakasama po natin ang ating mga... Wait, anong araw ngayon? Wednesday ba ngayon? Yes. Bukas makakasama natin yung mga dramatisticals natin. Kaya naman, may pa-teaser ba tayo, Makoy China, kung ano ang ating mapapakinggan for Shimmerer? Meronchi? Yes. Okay, ano ba ang ating mapapakinggan, Shimmerer? Ngayong Webes sa Dear MOR. At saka, tumahan ka na rin. Kung mag-alala, lilipas din yung problema mo. Hindi ko nga lang alam kung paano kita matutulungan pero sinisigurado ko sa'yo, sasamahan kita hanggang sa makaraos ka. Hashtag Dear MOR Problematic. Diyos ko po, hashtag pa lang, parang ayoko na. Charot. Problematic yan, Bea. Pero gusto ko naman yung sinasabi nung isa, ha? Oo, nung sabi sasamahan kita hanggang makaraos ka. Yun ang gusto ko. Yung hanggang makaraos, kasama kita. Ay, bukas po yan. Kasama yung mga dramatista natin. Tara na! Sige. Sige, maraming salamat po sa mga sumama sa amin hanggang makaraos nga itong programa natin ng sabay-sabay ngayong Miyerkules. At nakasama nyo nga po ang inyong mga lingkod. Ako po si DJ PDJ Popoy. That's my Guapopoy. Na? Pogi. Na magba-birthday. Ako pa yung Ako na lang mamaya. Nahihiya ako, Bea. Huwag mo na masyadong nalijahe ko. At ako na naman po, si Gorgeous B, Bea Bells. Yan, at syempre, kita nyo naman, si Bea po yan. At ang lagi po namin paalaala sa August 27 ay aking birthday na. Oo, at ang medyo pinapaalala na lamang rin namin sa inyo is to stay safe, stay healthy. At kahit ano nga po mangyari, Mega Family, you stay in love. Huwag niyong kalimutan birthday ko, August 27. And stay happy birthday, August 27. Doon ang pasok nun, Bea. Kita mo? Ganun pala yun. Okay.